sa isang high-class na pribadong clubhouse sa Otaru. Si Leon at ang isa sa kanyang mga katulong ay nagsasagawa ng essential oil massage, na ginagawa ang huling bahagi ng maintenance para sa kasal bukas. Ang katulong ay isang nasa katanghaliang gulang na Pinoong lalaki na may suot na salamin na may gintong rim. Siya ay nakahiga sa malambot na puting kama kasama ang kanyang amo, si Leon, na tinatangkilik ang propesyonal na paggamot mula sa dalawang Japanese masseurs. Habang naghahain ang masahista sa kanilang dalawa, paminsan-minsan ay hinihimas niya ang kanyang matambok na dibdib sa likod at braso ng lalaki. Ang ganitong uri ng pagmumungkahi na aksyon ay hindi bihira, at si Leon at ang kanyang katulong ay nasanay na, kaya wala silang anumang mga espesyal na ekspresyon. Hindi sila interesado sa mga kababaihan sa ganitong antas. Dalawang tanod ni Leon ang maringal na nakatayo sa pintuan. Sila ang mga piling espesyal na puwersa na kinuha ng pamilya Liu mula sa mga espesyal na puwersa. Hindi kailanman aalis ng bahay si Leon ng mag-isa. Dahil sa pagiging maingat, nagdala siya ng 2 bodyguard kahit papaano. Nang si Leon ay hihinog ng isang himig mula sa kaginhawaan ng kanyang katawan, tumunog ang telepono ng assistant. Tiningnan ng katulong ang numero. Ito ay isang tawag mula sa front desk ng clubhouse. Dapat ay may ipaalam ito sa kanya, kaya sinagot niya ang tawag. Nagsalita ang katulong sa wikang Hapon at tinanong ang front desk kung ano ang nangyayari. Nagmamadaling sabi ng isang ginang sa front desk, "Sir, isang grupo ng mga tao ang sumusugod para hanapin ka. Hindi namin sila mapipigilan." Nagtanong ang katulong at ibinaba ang telepono. Sinabi niya kay Leon, "Boss, mahigit 10 tao ang naghahanap ng gulo sa atin." Sabi ng front desk, taga Yamaguchi-gumi daw sila. Yamaguchi-gumi. Kumunat ang noo ni Leon. Kahit bata pa siya, promising, at mahinahon, nalilito siya. Ang Yamaguchi-gumi ay hindi magdudulot ng gulo ng walang dahilan. May mga business deals tayo sa kanilang mga negosyo sa Japan. Logically speaking, hindi nila tayo sasaktan. Huwag kang padalos-dalos sa ngayon, sabi ni Leon habang siya ay tumayo mula sa angkama. Isinuot niya ang kanyang suit jacket at naghanda upang makilala ang mga miyembro ng Yamaguchi-gumi. Wala pang kalahating minuto, isang grupo ng hindi bababa sa 10 lalaki at babae ang pumasok sa silid sa pangunguna ng isang may balbas na kalbong lalaki. Ang grupo ng mga tao ay may mga tato sa kanilang mga braso, leeg, at iba pang bahagi ng kanilang balat. Agad na natitiyak ni Leon na sila ay mula sa Yamaguchi-gumi. Ang Japan ang tanging bansa sa mundo na kinilala ang underworld bilang legal. Ito ay hindi walang kaugnayan sa makasaysayang mga dahilan, ngunit ito ay tiyak na ang Yamaguchi-gumi ay umunlad ng napakahusay sa Japan. Lahat ng sumali sa Yamaguchi-gumi, anuman ang kasarian, ay kailangang magpatato. At saka, hindi lang ito maliit na tato. Ang kanilang buong katawan ay natatakpan ng lahat ng uri ng mapang-akit na totem. Nakatayo na ang 2 bodyguard sa harap ni Leon sa magkabilang gilid, handang protektahan si Leon anumang oras. Ikaw si Leon ng Jade Clouds Corporation. Tinitigan ng kalbo si Leon gamit ang kanyang mapupungay na mga mata, hinihimas ang kanyang baba habang nagtatanong. Mahinahong ngumiti si Leon at sinabi sa wikang Hapon, "Tama. Maaari ko bang malaman kung ano ang hinahanap ng mga kaibigang Yamaguchi-gumi?" "Sino ang kaibigan mo?" Pinandilatan ng kalbong lalaki si Leon. "Ako ang pinuno ng sangay ng lungsod ng Otaru ng Yamaguchi-gumi, ang Iduro. Iniulat sa akin ng aking mga tauhan na gumagawa kayo ng negosyo ng heroin sa aking teritoryo." "Heroin?" Nalito si Leon. "Kailan ako gumawa ng heroin deal?" Malamig na singgal ni Iduro. "Huwag ka nang magkwibal. Kung hindi mo ginawa yon, hindi ay report sa akin ng mga tauhan ko." Bagamat kami, si Yamaguchi-gumi, ay isang triad, hindi kami papayag na lasonin ng mga tao mula sa ibang bansa ang aming mga tao gamit ang droga. Isa kang tusong negosyante. Kung talagang hindi mo ginawa, maglakas loob ka bang hayaan kaming maghanap sa iyo?
Naramdaman ni Liu Yun na may mali, na parang may gustong saktan siya. Nag-isip siya sandali at sinabing, Mr. Iduro, kilala ko ang iyong punong distrito na si Hashimoto. Maaari mo ba akong payagan na tumawag sa punong distrito Hashimoto bago magpasya kung gusto kong hanapin? Pagkatapos ng lahat, sa palagay ko ay may hindi pagkakaunawaan. Hindi maganda na masira ang relasyon natin. Ang Jade Clouds Corporation ay, pagkatapos ng lahat, isang multinasyonal na korporasyon. Ang punong distrito ng Yamaguchi-gumi, si Hashimoto Hirohiko, ay isa sa mga kasosyo ni Jade Clouds. Hulaan ni Liu Yun na gustong saktan siya ng isang kaaway mula sa mundo ng negosyo. Gayunpaman, hindi natakot si Liu Yun. Kahit na si Yamaguchi-gumi, wala siyang pakialam sa mga ordinaryong pinuno ng lungsod. Saglit na nag-alinlangan si Iduro at tumango. Tawagan mo agad. Kinuha ni Liu Yun ang kanyang katulong na tawagan si Hashimoto Hirohiko. Pagkatapos ng ilang ring, nagmula sa kabilang dulo ang boses ni Hashimoto. Mr. Liu, bakit gabi-gabi ka na tumatawag? May importante ba? Ngumiti si Liu Yun at nagsabi ng ilang salita. Pagkatapos ay sinabi niya kay Hashimoto ang tungkol sa kanyang subordinate na si Iduro na gustong hanapin siya para sa heroin. Inaasahan niyang magiging mataktika si Hashimoto para ilayo ang kanyang hanggal na sakop. Sinabi ni Hashimoto Hirohiko, dahil hindi iniisip ni Mr. Liu na ikaw ay nasa negosyo ng heroin, kung gayon hindi mo kailangang mag-alala kung hahanapin ka. Ang ating pagtutulungan ay nakabatay sa integridad. Tama lang natanggapin natin ang pangangasiwa ng isa't isa. Ipinagtatanggol ni Iduro ang karangalan ni Yamaguchi-gumi. Mangyaring makipagtulungan, Ginoong Liu. Pagkatapos nito, ibinaba niya ang telepono nang hindi na hinintay na magsalita si Liu Yun. Nagdilim ang mukha ni Liu Yun. Pakiramdam niya ay may kakaibang nangyayari. Tila alam ni Hashimoto ang tungkol dito at naghanda ng dahilan. Hindi alam ni Liu Yun na pagkababa niya ng telepono, isa na namang eksena ang nangyayari sa marangyang villa ni Hashimoto Hirohiko sa Sapporo. Si Hashimoto Hirohiko ay nakaluhod sa harap ng isang babaeng nakaitim na may magandang figure. Sa isang nakakabigay puri ng ngiti, sinabi niya, Chief, naayos na ang usapin. Ang natitira na lang ay makuha ang Liu Yun na iyon. Ang babaeng ito ay si Hanya, na nagpatuloy sa kanyang misyon pagkatapos na humiwalay kay Yang Cheng. Walang pakialam na tumango si Hanya. Alam mo na ang susunod na gagawin, di ba? Oo naman. Tatapusin ko talaga ang misyon na binigay ni Chief nang walang pagkakamali. Ito ang misyon na ibinigay ng aking amo. Kung magkamali ka man lang, babagsak ang ulo mo sa lupa sa sandaling magkamali ka, sabi ni Hanya na may malamig na kislap sa kanyang mga mata. Napalunok ng kaba si Hashimoto at sumigaw, oo. Si Yamaguchi-gumi, isa sa mga nangungunang organisasyon ng mafia sa mundo, ay bahagi ng Yamato sect. Napakalinaw ng sitwasyon sa club. Isang bakas ng pangungutya ang sumilay sa mapupungay na mga mata ni Iburo. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabi, pumunta ka at maghanap ng mabuti. Ang isang grupo ng Yamaguchi-gumi hoodlums ay malakas na tumugon at agad na umakyat ng marahas, handa na upang punatin si Liu Yun at ang kanyang katulong. Hindi na nakapagpigil ang dalawang bodyguard ng espesyal na puwersa ni Liu Yun. Umakyat sila at gustong bugbugin ang mga miyembro ng Yamaguchi-gumi na ito. Sa hindi inaasahan, bagaman ang mga miyembrong ito ay mukhang ordinaryo, sila ay talagang maingat na piniling mga eksperto sa judo at karate. Lahat sila ay nasa antas ng isang itim na sinturon. Kasabay nito, nagkaroon sila ng karanasan sa pakikipaglaban. Hindi man lang nakalaban ng dalawang Special Forces soldiers bago sila binugbog ng 7 hanggang 8 miyembro. Damyugaw sila mula sa lahat ng 7 orifice at kalahating patay. Si Liu Yun at ang kanyang assistant ay natural na walang lakas para labanan. Matapos sunggaban ng mga miyembro, pilit na hinubad ang kanilang mga damit.
Hinalughog ng dalawang babaeng miyembro ang mga bulsa ni Liu Yun at ng mga suit ng kanyang assistant. Bigla silang naglabas ng 3 hanggang 4 na pakete ng puting pulbos. Ito ay heroin. Namutla ang mukha ni Liu Yun. Galit niyang pinandilatan ang dalawang masahista na nagpamasahe sa kanya. Gayunpaman, ibinaba nila ang kanilang mga ulo at hindi gumawa ng ingay. Hindi akin ang heroin na ito. Dapat itong dalawang babaeng ito ang nagpasok nito sa damit ko. Sigaw ni Liu Yun sa gulat. Dahil lang sa sinabi mong sa kanila na. Bakit gusto ka nitong saktan ng dalawang masahista nang walang dahilan? Gayun din, paano sila magkakaroon ng kakayahang makakuha ng ganoong kalaking halaga ng heroin? Sabi ni Iburo na may halong pang-aalipusta. Sa sandaling ito, ang isa sa mga masahista ay nagtaas ng ulo at sumigaw, "Sir, hindi mo kami maaaring siran. Hindi ka namin kilala." Malapit nang mabaliw si Liu Yun. Kung iisipin, hindi para akitin siya ng dalawang babae. Sa halip, sinusubukan nilang ilihis ang kanilang atensyon upang maipasok nila ang heroin sa kanilang mga damit. Anong malalim na pamamaraan? Ang mahalagang bagay ay hindi ang pamamaraan mismo, ngunit ang katotohanan na ang isang tao ay may perpektong pagkaunawa sa buong sitwasyon. Lumalabas ang malamig na pawis sa noo ni Liu Yun. Sino ba talaga ang nasaktan ko? Bakit kailangang may mangyari sa mga sandaling ito? Kailangan kong tumawag sa telepono, nagmamadaling sigaw ni Liu Yun nang makita niyang gustong sunggaban siya ng iilang tao. Nais niyang magulat sa kanyang ama, si Liu Kangbay. Tanging ang kanyang ama lamang ang makakatulong sa kanya na linisin ang kanyang pangalan. Gayunpaman, malamig na sumangot si Iburo, "Mr. Liu, minsan ka na ring nagsinungaling sa amin. Sa tingin mo ba magsisinungaling na naman kami? Alisin mo sila." Ang telepono ni Liu Yun ay inagaw ng isang babaeng miyembro. Pati mga gamit ng katulong niya ay kinuha. Hinablat ng grupo ng mga miyembro ng Yamaguchi Gumi si Liu Yun at ang kanyang katulong at tinakpan ang kanilang mga bibig. Pagkalabas ng high-class clubhouse, sumakay sila sa isang puting Toyota business car. Makalipas ang 20 minuto, muling bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang maayos na damit na si Liu Yun at ang kanyang katulong na naglalakad sa kalsada ng mahinahon at naglakad pabalik sa kanilang sasakyan. Gayunpaman, hindi sila sinundan ng dalawang bodyguard. Sa kalyeng kakaunti ang populasyon, walang nakapansin sa anumang mali. Kinaumagahan, bago mawala ang pagsikat ng araw sa umaga, ang mga bisita mula sa Marangyang Cruise ng Liu Clan ay nakasakay na sa barko sa daungan ng Ishikari Bay. Bilang mga host, sina Liu Kangbay at An Zaihuan ay nagdala na ng grupo ng mga subordinate kasama nila. Nakatayo sila sa magkabilang gilid ng pasukan at sinalubong ang mga bisita na may ngiti sa kanilang mga mukha. Habang nagkukwentuhan sila, kahit ang malamig na simoy ng hangin sa dagat ay hindi na nakaramdam ng lamig. Makalipas ang 1 oras o higit pa, isang puting helicopter na may logo ng Jade Clouds Group ay dahan-daang lumapag sa apron sa itaas na palapag ng cruise ship mula sa malayo. Sa ilalim ng pagbabantay ng lahat, si Liu Yun, na nakasuot ng tuxedo ng nobyo, ay bumaba mula sa helicopter ng buong galit. Maaliwalas at makisig ang kanyang mukha, at maraming bisita na nakakita sa kanya ay nagbulungan, pinupuri ang kanyang kagwapuhan. Maya-maya pa, bumaba sa helicopter si Angsen, na nakasuot ng napakagandang damit. Nakatali ng mataas ang itim niyang buhok, at nakasuot siya ng cold-proof na red windbreaker. Pumasok siya sa cabin sa ilalim ng proteksyon ng ilang bodyguard. Naramdaman ni Angsen na medyo kakaiba si Liu Yun, na naglalakad sa harapan niya. Simula nang magkita sila kaninang umaga, hindi na ito nagsalita pa. Tumingin din ito sa kanya na parang estranghero. Inaalala ang sinabi ni Yang Cheng kagabi. Hindi naiwasang magtaka ni Angsen, hindi kaya si Yang Cheng ang nagpakain kay Liu Yun ng isang uri ng magic potion na naging dahilan para maging tanga si Liu Yun. Matapos makasakay sa barko ang lahat ng mga bisita,
ang luxury cruise ay tumulak patungo sa gitna ng dagat sa Ishikari Bay. Ang cruise ay mananatili sa dagat ng 2 araw upang ipagdiwang ang kasal. Hindi pa opisyal na nagsisimula ang kasal, ngunit ang banquet hall ng cruise ay abala na sa ingay at pananabik. Daan-daang bisita ang nag-iinuman at nakikipag-chat sa isa't isa. Sa paligid ng bulwagan, mayroong 12-dosenang malalaking LED screen na nagbo-broadcast ng romantikong musika. Ang malambing na himig ay nagpasaya sa lahat. Gayunpaman, karamihan sa mga bisitang ito ay mga kamag-anak at kaibigan ng An at Liu clan, pati na rin ang kanilang mga kasosyo sa negosyo. Para sa ilang malalaking angkan sa Zhonghai, tulad ng Yuan clan at Kai clan, hindi sila lumahok. Simple lang ang dahilan. Dahil ang Liu clan ay nagplano na isama ang An clan, walang dahilan para sila ay gumawa ng ganoong kalakihan dito. Kahit na ang pag-imbite sa mga bisitang ito ay para lang mapababa ang bantay ni An Zaihuan. Bukod dito, hindi payag si Angsan na magpakasal noong una. Kaya naman, makatuwirang pumunta sila sa Japan para magpakasal. Si Liu Kangbay at An Zaihuan ay magkasamang umakyat sa entablado at nagsimulang magbigay ng kanilang pre-wedding speech. Nang si Liu Kangbay ay bumaba sa entablado, lumingon siya at sinulyapan si An Zaihuan, na nagniningning sa tuwa sa entablado. Napakunot ang kanyang labi. Tinawag ang isang assistant, nagtanong si Liu Kangbay, dumating na ba ang iyong master at ang Angsan na iyon? Magalang na sagot ng assistant, sinabi ni iyong master na opisyal na nating simulan ang kasal. Handa na ang lahat. Sumulyap si Liu Kangbay sa ikalawang palapag sa tapat ng banquet hall at nakita ang kanyang anak na si Liu Yun, na itinaas ang baso sa kanya mula sa malayo. Nadama ni Liu Kangbay ang pagmamalaki sa kanyang puso. Sa mga tuntunin ng pagiging malupit at walang pakialam sa mga bagay na walang kabuluhan, tiyak na mas mahusay ang kanyang anak kaysa sa kanya. Mas gugustuhin niyang talikuran ang kanyang reputasyon at pakasalan ang babaeng tumira. Pagkatapos ay lehitimong isasama niya ang ari-arian ng nanirahan. Kahit alam niyang sinira ng ibang lalaki ang babae, hindi siya magdadalawang isip. Kapag nakumpleto na ang plano, ang mga ari-arian ng Liu family ay magiging kapantay ng Yuan family ng Zhonghai. Sa kasamaang palad, ang Yuan family ay may Yang Jiyo. Ang pamilyang Liu ay nakatadhana na hindi malampasan ang pamilyang Yuan sa mga tuntunin ng opisyal na background. Gayunpaman, nadama ni Liu Kangbay na wala siyang pinagsisisihan sa kanyang buhay. Nakatanggap si Liu Kangbay ng isang baso ng champagne mula sa isang waiter at itinaas ang kanyang baso kay Liu Yun. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang katulong, hayaan mo ang pastor na umakyat sa entablado. Ang kasal ay opisyal na magsisimula. Oo, Chairman. Hindi nagtagal, ang mga bisita ay nagsimulang bumalik sa kanilang mga upuan kasunod ng anunsyo mula sa radyo. Sa magkabilang gilid ng red carpet sa gitna, namumukadkad ang mga bulaklak na dinala mula sa Holland. Nagsimulang mamatay ang mga ilaw sa hall. Ang 12-dosenang malalaking screen sa paligid ay huminto rin sa pagtugtog ng musika at lumipat sa makikinig na himig ng marcha ng kasal. When the MC announced, papasok na ang groom sa stage. Nabaling ang tingin ng lahat sa entrance. Nakaupo na si Liu Kangbay at naghihintay kay Liu Yun na pumasok sa entablado tulad ng iba. Sa kabilang banda, pumunta si An Zaihuan sa backstage at naghanda na hawakan ang kamay ni Angsan para makapasok sa stage. Gayunpaman, pagkatapos ng halos 1 minutong paghihintay, ang figure ni Liu Yun ay wala pa ring nakikita. Kumunot ang noo ni Liu Kangbay. Nang magtatanong pa sana siya kung ano ang nangyayari, nakita niya ang makeup artist ni Liu Yun na nagmamadaling bumababa. Lumapit siya kay Liu Kangbay at balisang bamulong, "Guro, young master." Wala na siya. Sumigaw si Liu Kangbay sa mahinang boses, "Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kanina ko pa siya pinag-toast sa malayo. Paano siya nawala?" Wala na talaga siya. Kanina pa siya nasa dressing room. Lumingon ako para maghanap ng bowtie, pero paglingon ko wala na si young master.
Nababalisa ang makeup artist kaya nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Bastos, agad na pula ang mukha ni Liu Kangbay. Mariin niyang tinitigan ang makeup artist, "If you dare to lie, itatapon kita sa dagat." Ay! How could I dare to lie? Ang makeup artist ay sabik na halos umiyak. Ano ang nangyayari? Gumagawa ba siya ng magic o ano? Paano siya nawala ng ganon-ganon lang? Ang ilang mga tiyuhin ng pamilya Liu ay nag-aalalang nagtanong, ano ang nangyari? Anong nangyari? Nasaan si Liu yon? Hindi na makapaghintay si Liu Kangbay na sampelan ang mga may kapansanan na matatandang ito hanggang sa mamatay. Pakiramdam niya ay may mali, kaya hindi niya pinansin ang mga nakakalokong tanong ng kanyang mga tiyuhin at iwinagayway ang kanyang kamay para ipatawag ang ilang security guard. Hanapin agad ang bawat sulok ng barko. Nasa dagat ang barko, paano kaya naging ganoon na lang ang pagkawala ng tao? Maghanap ngayon. Hindi naman mahina ang boses ni Liu Kangbay. Narinig ito ng maraming tao sa malapit. Kaagad, kumalat ang balita sa buong venue, na wala ang nobyo. Ang sandali bago ang kasal, ang lalaking ikakasal ay hindi mahanap. Bukod sa biro, bihirang bagay din ito. Nakarinig din ng balita ang isang Zaihuan, na naghihintay sa backstage. Agad namang namutla ang mukha nito habang nakatingin sa anak na nakasuot ng damit pangkasal at walang ekspresyon ang mukha nito. Kumunat ang noo niya at nagtanong, naglaro ka ba? Nasaan si Liu yon? Itinaas ni Anzin ang kanyang ulo at nginisyan ang kanyang ama, naglalaro ako. Pinilit mo akong pumunta sa Japan. Naka-surveillance ako nitong mga nakaraang araw, at ito ang teritoryo ng Liu family. Anong mga pakulo ang nilero ko? Siya ay isang buhay na tao, at isang tao sa gayon. Ano kayang gagawin ko sa kanya? Casual lang itong sinabi ni An Zaihuan. Pagkatapos magtanong, alam niyang tiyak na hindi ito nauugnay kay Angsen. Nag-aalala siyang tumingin sa paligid. Matagal na siyang abala para makapag-asawa sa Liu family. Ngayong nawala na ang nobyo sa isang napakahalagang sandali, paano niya ito matitiis? Si Angsen ay mukhang kalmado, ngunit siya ay talagang natutuwa. Siya ay orihinal na nag-aalala na ang plano ni Yang Cheng ay nabigo. Kung tutuusin, muntik na siyang madala sa venue ng kasal, pero wala pa ring gumagalaw. Kaya ang problema ay kay Liu yon. Bagamat hindi alam ni Angsen kung bakit nawala si Liu yon, alam niyang tiyak na nasa ilalim ng kanyang kontrol ang lahat ng ito ni Yang Cheng. Sa sandaling ito, hindi nag-aalala si Angsen kung siya ay kaladkarin sa kasal. Sa halip, inaabangan niya ang susunod na mangyayari. Makalipas ang mahigit 10 minuto, hinanap na ang buong bangka. Gayunpaman, wala sa mga security guard ng Liu family ang nakahanap ng anino ni Liu yon. Sa halip, nagkagulo ang buong venue. Naging malungkot ang mukha ni Liu Kangbay. Sinubukan niyang tawagan ang telepono ni Liu yon, ngunit naka-off ito. Kahit na ang katulong ni Liu yon ay hindi gumawa ng anumang tunog. Biglang, ang isa sa mga nasasakupan ni Liu Kangbay ay tila nakakita ng isang nakakatakot. Itinuro niya ang pinakamalapit na malaking screen at sumigaw, "Chairman, look." Nena si Liu Kangbay. Nang iangat niya ang ulo niya at tumingin sa malaking screen, nanlaki ang mga mata niya at halos himatayan siya sa dugong umaakyat sa ulo niya. Lingid sa kaalaman ng lahat, ang 12 ng malalaking screen sa buong venue ay nagsimulang mag-play ng video, at ang pangunahing karakter sa video na ito ay ang nawawalang Liu yon. Sa ilalim ng atensyon ng lahat ng nasa venue, si Liu yon ay nasa isang madilim na kwarto sa screen. Isang searchlight ang bumungad sa kanya, malinaw na na-highlight ang kanyang katawan. Si Liu yon ay hubad, inilantad ang kanyang mapuputing laman. Ang kanyang 4 na paa ay naayos sa isang recliner, at hindi siya makagalaw. Sa kabilang banda, isang matambok na babaeng Hapones, na natatakpan ng maliwanag na banshee tattoo at tumitimbang ng hindi bababa sa 100 kilo, ay nakaupo rin sa mga hita ni Liu yon na hubot-hubad.
Ang mas malala pa ay ang babaeng kamukha ng isang lalaki ay kasalukuyang nagsasagawa ng matinding fertility exercise, kasama si Liu Yun. Napuno ng walang tigil na sigaw ng babae ang buong venue. Anuman ang kasarian, edad, o kasarian, maririnig ng lahat ang malandi na kabaliwan at maging ang kalupitan ng isang mabangis na hayop sa loob nito. Ang pinakatrahedya at nakakatawang bagay ay tila naubos na ni Liu Yun ang kanyang bulalas. Ang kanyang orihinal na gwapong mukha ay lumubog, at ang kanyang mga mata ay duguan. Sa isang close-up ng kanyang mukha, ang mga mata ni Liu Yun ay walang buhay, ang kanyang mukha ay mapotla, at ang kanyang mga labi ay mapotla. Mukha siyang half-dead, para siyang mamamatay anumang oras. Gayunpaman, sa ganoong kondisyon ng katawan, ang titi ni Liu Yun ay napakatibay. Pinaglalaroan ito ng babae na ang puwitan ay parang gilingang bato, ngunit hindi ito nahulog. Ito. Gusto talaga ni Liu Kangbay na basagin ng laryo ang sarili niyang ulo. Para siyang nagalit hanggang mamatay at nabuhayan. Patayin mo. Patayin mo. Ano ito? Ang lahat ng ito ay peke. Ang lahat ng ito ay peke. Galit na pinagalitan ni Liu Kangbay ang kanyang mga nasasakupan, bilisan mo at tumawag ng isang tao para patayin ang lahat ng screen. Oo. Isang subordinate na namamahala sa audio at video equipment ng venue ang nagmamadaling sinubukang makipag-ugnayan sa isang tao, ngunit biglang naputol ang signal. Wala man lang sumagot. Tagapangulo. Hindi ito maaaring eye-off. Hindi makontak ang mga tao sa control room. Malapit nang umiyak ang taong iyon. Hindi ba hinihingi nito ang buhay niya? Nakita rin ni An Zaihuan, Angsen, at ng iba pa na nasa backstage ang kahangahangang performance ni Liu Yun sa isang maliit na screen. Namilog ang mga mata ni An Zaihuan, at natigilan siya sa mismong lugar. Napatikip naman ng bibig si Angsen habang tawa ng tawa na halos mabulunan ng hininga. Natural na walang masabi ang ibang mga bisita sa eksena. Lahat sila ay pumasok sa isang estado ng kabaliwan. Napuno ng lahat ng uri ng maalay na salita at mapanuksong halakhak ang buong tanker. Maging ang ilan sa mga lingkod ng pamilyang Liu ay hindi napigil ang matawa sa larawan sa screen. Sa screen, tila naabot na ni Liu Yun ang kanyang kasukdulan. Namilog ang kanyang mga mata, at bumubula ang bibig. Tapos, nahimati siya sa screen. Gayunpaman, ang matabang babae sa kanyang ibabaw ay pinapagalitan si Liu Yun sa wikang Hapon at sinasampal ang kanyang mukha, sinusubukang gawin itong patuloy na makipagtalik sa kanya. Nahihirapan ng huminga si Liu Kangbay. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, itinuro ang kanyang anak sa screen, at bumulong-bulong, anak na hindi karapat-dapat, anak na hindi karapat-dapat. Bastard! Sinusubukan mo bang galitin ako hanggang mamatay? Gayunpaman, bago pa sila maipagpatuloy ni Liu Kangbay, isang bodyguard ang nagmamadaling tumakbo at nagsumbong habang hinihingal. Masamang balita! Masamang balita! Chairman! Isang guided missile destroyer ang paparating mula sa dagat. Nakaturo ito sa aming likuran, at nagpapadala ng hudyat na nagsasabing maglulunsad ito ng missile sa amin. Namilog ang mga mata ni Liu Kangbay, at sa isang sipa, nawalan siya ng malay. Habang hinimatay si Liu Kangbay, natapos din ang pasabog na performance ni Liu Yun sa screen sa bulwagan. Muling naging itim ang screen. Gayunpaman, hindi manatiling tahimik ang daan-daang bisita sa venue. Ang balita na ang cruise ship ay tinarget ng isang destroyer ay nagsimulang kumalat sa lahat ng direksyon. Sa sandaling ito, hindi alintana kung sila ay lalaki o babae, bata o matanda, wala silang pakialam sa kasal. Binaliwala nilang lahat ang seguridad ng pamilya Liu at nagmamadaling lumabas ng banquet hall, pagdating sa tuktok na deck ng cruise ship. Sa sandaling ito, ang maputlang sikat ng araw ay sumikat sa malawak na karagatan. Umihip ang malamig na hangin, at humahampas ang mga alon. Bumagal na ang cruise ship ng pamilya Liu at dahan-daang umuusad.
Sa likod nito, mayroon talagang mas maliit na barkong pandigma na sumusunod dito. Sa Silver Gray Guided Missile Destroyer, mayroong isang kapansin-pansing bandila na kumakaway sa hangin. Sa malayo, makikita na isa talaga itong watawat na may bungo. Ang ilang mga tao ay maaaring hindi makakita ng gayong sinaunang bandila kahit isang beses sa kanilang buhay. Gayunpaman, kahit na hindi nila ito nakita noon, alam nila kung ano ang kinakatawan nito, mga pirata. Ang mga pirata ay nakasabay din sa panahon. Talagang dumating sila upang magnakaw gamit ang isang advanced guided missile destroyer. Tiningnan ng mga bisita ang mga pangunahing kanyan, warhead, at iba't ibang missile launcher sa barko. Karamihan sa kanilang mga mukha ay namutla, at ang kanilang mga binti ay nanginginig. Kung ang alinman sa mga kanyan ay tatama sa barko, isang malaking bilang ng mga tao ang mamamatay. Ang masama pa ay cruise ship ang barko nila. Wala itong anumang mga hakbang sa pagtatanggol o paraan ng counterattack. Ang mas nakakapanlumo ay iyon. Huminto ang nakakatakot na barko. Nagsimulang tumakas ang mga bisita sa lahat ng direksyon. Sobrang gulo ng eksena. Ang ilang mga tao ay nagsimulang mag-isip kung dapat silang tumakbo sa mga lifeboat at tumakas mula sa cruise ship. Sa sandaling ito, si Liu Kangbei, na iniligtas ng kanyang personal na doktor, ay lumabas ng cabin at pumunta sa deck. Kumuha siya ng megaphone at sumigaw, "Tumahimik kayong lahat. Huwag magpanik." Naging berde ang mukha ni Liu Kangbei. Galit na galit siya. Ito ay malinaw na isang bitag na ginawa ng isang tao, at ito ay hindi isang ordinaryong tao. Upang mahuli si Liu Yun ng walang tunog, ayusin ang lahat sa paraang imposibleng ipagtanggol, at banta pa ang isang barkong pirata sa sandaling ito, tiyak na hindi ito isang ordinaryong tao. Gayunpaman, si Liu Kangbei ay isa ding nakaranas ng maraming bagay. Matapos ang mahabang pag-iisip, alam niyang kailangan niyang kumalma. Kung hindi, kung siya ay nasa gulo, ang mga bisita ay tiyak na tumatakbo na parang mga langaw na walang ulo. Para naman kay Angsen, hinayla siya ng kanyang ama na si An Zaihuan sa isang sulok. Kinakabahang tumingin si An Zaihuan sa maninira sa likuran nila, pagkatapos ay kay Liu Kangbei. Puno ng dumi ang mukha niya, at hindi niya alam ang gagawin. Hinubad na ni Angsen ang kanyang damit pangkasal. Nagsuot siya ng coat at lumabas ng cabin. Hindi naman siya kinakabahan. Na-curious lang siya. Paano nagdala ng barkong pandigma si Yang Cheng dito? Masyadong exaggerated ito. Lahat, makinig sa akin. Hindi kailangang matakot. Kahit na barkong pirata, isa lang. Nagpadala na ako ng isang tao para makipag-ugnayan sa Japanese Self-Defense Forces sa Ishikari Bay. Sa sandaling matanggap nila ang balita, agad silang darating para sumuporta. Nasa territorial waters tayo, siguradong darating sila para iligtas tayo. Sa oras na iyon, ang mga pirata ay mapapahamak. Sigaw ni Liu Kangbei. Matapos marinig ang mga salita ni Liu Kangbei, sa wakas ay tumahimik ang mga bisita. Nagbulungan sila at tumanggo. Nadama nila na ang sinabi ni Liu Kangbei ay may katuturan. Hindi maaaring payagan ng Japan ang mga pirata na gumawa ng kalituhan sa kanilang teritoryo, tama ba? Sa sandaling ito, isang lalaking assistant na ipinadala ni Liu Kangbei para makipag-ugnayan sa Japanese Self-Defense Forces ang bumangga. Tumawa si Liu Kangbei at sinabing, "Tingnan mo, lahat, may tugon ng napakabilis." Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa sandaling matapos tumawa si Liu Kangbei, ang lalaki ay umiyak at sumigaw, "Chairman! Chairman! Masamang balita! Hindi ko alam kung anong nangyari sa barko namin, pero nakaalis na ito sa Ishikari Bay at pumasok sa international waters." Sinuri ng Japanese Self-Defense Forces ang lugar gamit ang kanilang radar at sinabing wala sa kanilang jurisdiction ang lugar na ito. Boom! Naging magulo na naman ang eksena. Nagulat ang mga bisita. Nabasag na naman ang kislap ng Pag-asa na Kakaros. Ayon sa internasyonal na batas,
humigit kumulang 22 kilometro ang layo mula sa mainland ay kabilang sa non-territorial waters. Para sa isang isla na bansa tulad ng Japan, ito ay talagang isang bagay ng isang kisap-mata para sa isang cruise ship na pumasok sa internasyonal na tubig. Kapag nakapasok na ito sa international waters, magiging malabo kung ilegal ang batas o hindi. Galit na sambat ni Liu Kangbay, wala ba silang pakialam sa humanitarianism? Nakatagpo kami ng mga pirata. Mga pirata. Mayroong daan-daang tao sa aming barko sa ilalim ng banta ng putok. Sinabi ng lalaki na may umiiyak na mukha, Chairman, alam mo na ang militar ng Japan ay pinaghihigpitan ng US. Kung wala ang pag-aproba ng US, hindi sila maglalakas loob na ipadala ang kanilang mga tropa sa internasyonal na karagatan. Plus. At saka, hindi kami Japanese. Lahat kami ay mga tao ng Huasiya, hiniling sa amin ng Japan na makipag-ugnayan sa Huasiya Navy. Anak ng Japanese, pagmumura ni Liu Kangbay. Pagkatapos, may naisip siya at nagtanong, nasaan si Kapitan? Nasaan ang Kapitan? Bakit niya itinaboy ang barko sa international waters? Walang magawa ang lalaking assistant, Chairman, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Nakatanggap lang ako ng balita na ang kapitan at ang mga tripulante ay wala na lahat. Hindi na namin sila makontak. Ano, lamambat ang mga binti ni Liu Kangbay. Hindi lang siya natamba dahil sa suporta ng 2 bodyguard sa likod niya. Sinabi niya na may nanginginig na boses, iyon. Ibig sabihin. Oo, hindi na makagalaw ang barko natin. Nabaluktot ang ekspresyon ng lalaking katulong. Nanlaki ang mga mata ni Liu Kangbay. Pakiramdam niya ay umiikot ang mundo sa kanya, at wala na siyang masabi kahit isang salita. Para naman sa ibang mga bisita, maraming babae ang nagsimulang umiyak at sumigaw na ayaw nilang mamatay matapos marinig ang balita. Ang sitwasyon ay higit na magulo kaysa sa may isip ng isa. Sa sandaling ito, nagpadala ng voice signal ang maninira na kanina patahimik. Biglang automatikong naon ang broadcast system ng cruise ship. Maririnig ang malalim na boses ng isang lalaki. Nagsasalita siya sa Ingles, ngunit hindi ito tunay na totoo. Magandang umaga mga binibini at mga ginoo. Huwag kayong magtaka kapag narinig ninyo ang boses na ito. Ako ang commander ng missile destroyer na hatikay sa likod mo. Ako si Balbert Hussein Makidan. Maaari mo akong tawaging Captain Makidan. Same time kong ibinabalita ang dahilan kung bakit nakatutok ang mga missile sa cruise ship na sinasakyan mo ngayon. Ang dahilan ay talagang napakasimple. Isa lang ang dahilan, ang mag-ama mula sa pamilyang Liu ay gumawa ng isang bagay na nagpadama sa isa sa aking iginagalang na mga kaibigan na hindi nasisiyahan. Ngayon, bibigyan ko ang aking mga kaibigan sa cruise ng 5 minuto upang gumawa ng 2 pagpipilian. Ang unang pagpipilian, maaari kang mag-isip ng isang paraan upang hayaang umalis kaagad sa cruise ship si Mr. Liu Kangbay mula sa pamilyang Liu. Sa ganoong paraan, ang mga missile na nakatutok sa kanya ay hindi tatama sa cruise ship. Para sa pangalawang pagpipilian, maaari kang maging matapang at samahan si Mr. Liu na mamatay sa dagat ng magkasama. Oh, tama. Ito ang internasyonal na tubig kung saan madalas na lumilitaw ang mga tigre shark. Ang ganitong uri ng peteng ay nangangailangan lamang ng 2 kagat para makakain ng matanda. Marahil ay makikita mo ito kung mayroon kang pagkakataon, hehe, sige, natapos ko na ang aking talumpati. 5 minuto, magsisimula na ang countdown. Bagamat hindi masyadong mahusay ang English ni Makidan, higit sa kalahati ng mga tao sa cruise ang nakakaintindi sa kanya. Marami sa kanila ang nagpahayag ng takot na ekspresyon matapos marinig ang kanyang sinabi, at tinitigan si Liu Kangbay na may puot sa kanilang mga mata. Maging ang mga subordinate at bodyguard ng pamilya Liu ay tumingin kay Liu Kangbay na may kakaibang tingin. Para naman sa mga hindi nakakaintindi ng English, nang marinig nila ang pagsasalin, nagsimula silang umiyak at magmura. Gayunpaman,
Ang target ng kanilang pagmumura ay hindi ang Makidan, ngunit si Liu Kangbay, na nagdala sa kanila ng ganitong kasawian. Napalunok ng laway si Liu Kangbay. Sa pagtingin sa kakaibang mga tingin ng daan-daang tao sa deck, nagsimula siyang makonsensya. Hindi niya alam kung sino si Makidan, ni hindi niya alam kung sino ang kaibigan niya. Gayunpaman, malinaw na ang lahat ay nakatarget sa mag-amang Liu. Lahat, huminahon. Sinusubukan nilang maghasik ng hidwaan sa pagitan natin. Ako ang may-ari ng barkong ito. Tiyak na hindi ko pababayaan ang lahat at hahayaan ang lahat na mahulog sa panganib. Dapat maniwala ka sa akin. Magpapadala ako kaagad ng isang tao na makipag-ugnayan sa hukbong dagat ng ating huwasiya. Tiyak na hindi sila mangangahas na maglunsad ng mga missile. Tinatakot lang nila tayo. Malakas na sigaw ni Liu Kangbay. Gayunpaman, halatang walang tiwala sa kanya ang mga bisita sa deck. Kung tutusin ay lalong naging halata ang kalupitan sa kanilang mga mata. Sa sandaling ito, si Angsen, na tahimik na nanatili sa sulok, ay tumahimik at biglang nagsalita ng malakas, hindi ito tungkol sa kung iiwan mo kami o hindi. Ito ay tungkol sa kung paano ka namin dapat tretuhin. Dapat ba kaming lahat ay mamatay para sa iyo? O dapat mo bang isakripisyo ang iyong sarili para mabuhay tayong lahat? Nanig ang nerbiyos ni Liu Kangbay. Lumingon siya at tinuro si Angsen, pinagalitan, stupid girl. Paano mo nakakausap ang mga nakakatanda mo ng ganito? Isang Zaihuan. Ingatan mo ang anak mo. Magiging in-laws na tayo. Paano ka nakakapagsalita ng napakalamig? Sa kasamaang palad, sa oras na ito, naunawaan na ni An Zaihuan ang katotohanan ng sitwasyon. Kahit na gusto niyang magpakasal sa Liu clan, malapit na siyang mawala sa kanyang buhay. Paano niya kayang pakialaman ang mga bagay na ito? Sa makatuwid, nang marinig niya si Liu Kangbay na nakikipag-usap sa kanya, agad na tumalikod si An Zaihuan, pumikit, at nagpanggap na wala siyang narinig. Nanlamig ang puso ni Liu Kangbay. Alam niyang apurahan ang sitwasyon, kaya nagmamadali niyang inutusan ang mga bodyguard na nasa tabi niya, bilisan mong utusan ang lahat ng tauhan na magtago sa ibabang palapag ng barko. Mas ligtas doon sa ngayon. Hihintayin natin ang rescue army. Dumating. Gayunpaman, pagkatapos niyang magsalita, ang mga bodyguard at ang management staff ay nagpahayag ng mga awkward na ekspresyon. Hindi sila gumalaw kahit isang pulgada at hindi man lang nag-react, na para bang sinasadya nilang hindi tumingin kay Liu Kangbay. Ang mukha ni Liu Kangbay ay kasing putla ng abo. Sa wakas ay napagtanto niya na sa harap ng buhay at kamatayan, gaano man karaming pera ang kanyang ginastos upang bilhin ang mga puso ng mga tao, ang lahat ay nagsisimulang gumuho. Biglang tumunog muli ang boses ni Makidan mula sa broadcast, mga minamahal na bisita, 3 minuto na lang ang natitira. Naipadala na ang ating missile sa launcher. Nakalimutan kong ipaalala sa iyo na isa itong missile na may nuclear warhead. Ito ay sapat na malakas upang sirain ang 5 barkong pampasaherong. Kaya naman, kapag nagpaalam ka sa mundong ito, hindi ka dapat makaramdam ng anumang sakit, hihihi. Nang marinig ang boses na ito, agad na napuno ng kaguluhan ang kubyerta. Maraming panauhin, lalo na ang mga kabataan at malalakas na lalaki, ang direktang sumugod kay Liu Kangbay nang walang pakialam sa anupaman. Matanda ka. Sinusubukan mo bang patayin kaming lahat? Nasaktan mo ang iyong kaaway, ngunit narito ka upang magdaos ng kasal. Pumunta sa impyerno. Lahat, mabilis na itapon siya sa dagat. Huwag mo siyang itapon sa dagat. Paano kung itapon natin siya sa dagat? Hindi siya makikita ng mga tao doon. Ihagis siya sa lifeboat at hayaan silang makita siya. Sunod-sunod na sumigaw ang grupo ng mga lalaki, ganap na hindi pinapansin ang desperadong pagtutol ni Liu Kangbay. Binuhat nila si Liu Kangbay at tumakbo patungo sa pinakamalapit na lifeboat. Hindi sila pinigilan ng ilang bodyguard at mga katulong ng pamilya Liu, tahimik na pinahintulutan ang mga bisita na gawin ito.
Nang makita nila si Liu Kangbay na sumisigaw ng tulong sa kanila, hindi nila namamalayan na tumalikod. Marami pa nga sa kanila ang naghubad ng kanilang uniforme at nakipaghalo sa karamihan, natatakot na sila ay kasuklaman din ng ibang mga bisita. Pinagmasdan ni Liu Kangbay ang kanyang sarili na itinapon sa lifeboat. Nang ibaba ang lubid ng lifeboat, naramdaman ni Liu Kangbay na parang itinapon siya sa impyerno. Hindi. Huwag mo akong iwan. Sa wakas, wala nang pakialam si Liu Kangbay sa kanyang mukha. Mangiyak-ngiyak siya at umaagos ang uhog sa mukha niya. Dahil sa takot, basang-basa ang kanyang pantalon sa kanyang mga luha. Ang lifeboat ay tuluyang nahulog sa dagat. Si Liu Kangbay ay humiga sa busog ng lifeboat at sumigaw para hilahin siya pataas ng mga tao. Gayunpaman, walang nagmamalasakit sa kanya. Bigla. Ang cruise ship ay nagpalabas ng "woo" na tunog ng steam whistle. Nagsimula na talaga itong gumalaw. Damn it. Di ba sabi nila nawawala si Captain? Nagmura si Liu Kangbay, ngunit natatakpan ng sipol ang kanyang mga sumpa. Habang gumagalaw ang cruise ship, nagudyok ang malalaking alon. Ang maliit na lifeboat ni Liu Kangbay ay hinampas ng alon at agad na itinulak palayo sa cruise ship. Pahirap ng pahirap abutin. Nang makita ng mga bisita sa cruise na si Liu Kangbay ay napailing, wala silang pakialam kung bakit nagsimula muli ang cruise. Nagmamadali silang tumalon at sumigaw, umaasang sasabihin sa mga taong nasa likod ng maninira na itinapon na nila si Liu Kangbay sa dagat. Ang boses ni Makidon ay narinig mula sa broadcast. I'm very satisfied with everyone's cooperation. Ligtas na ang lahat ngayon. Tumigil na ang countdown timer para sa missile launching system. Darating ang cruise sa daungan sa loob ng halos 1 oras. Umaasa ako na ang lahat ay may isang masayang paglalakbay. Dahil sa balitang ito, nakahinga ng maluwag ang lahat sa cruise. Ang lahat, hindi alintana kung ang mga bisita, ang mga bodyguard, kawani, o mga tagapaglingkod ng pamilya Liu, lahat ay nakadama ng swerte na sila ay nakaligtas. Para naman kay Liu Kangbay, na nasa lifeboat sa malayo, nakalimutan na nila siya. Scram hanggat kaya mo, huwag mong idamay ang sarili mo. Nang maging mas maganda ang kapaligiran sa cruise, sinimulan ng mga bisita ang pagmumura ng malakas sa mag-ama ng pamilya Liu. Ang ilan sa kanila ay pinag-uusapan kung sino ang nasaktan ng pamilya Liu, at iba pa. Sa sandaling iyon, biglang lumipad ang isang military helicopter mula sa destroyer sa likuran nila. Wala pang 1 minuto, umaaligid na ito sa itaas ng cruise ship. Medyo natakot ang mga bisita sa cruise. Nag-aalala sila na ang 2 machine gun ng helicopter ay maglalabas ng mga bala. At ang malupit na mga pirata ay babalik sa kanilang mga salita at papatayin sila ng mga baril sa halip na mga missile. Magtago ka sa loob dali. Sigaw ng iilang tao. Noon lamang nag-react ang mga bisita, at nagsimula silang magsisiksikan sa cabin sa takot. Ang deck ng cruise ay nasa gulo. Habang ibinababa ng helicopter ang altitude nito, nagsimulang magsalita ang loudspeaker nito, Miss Angsen at Mr. Anzai-Huan, please step forward. Hinihintay na kayong dalawa ng kapitan. Kumalat ang boses sa buong cruise, at agad na itinoon ng mga bisita ang kanilang mga tingin kina Anzai-Huan at Angsen, na nakatayo sa sulok. Inasahan na ito ni Angsen, kaya hindi na siya masyadong nagulat. Sa kabilang banda, si Anzai-Huan ay pawis na pawis. Hindi kaya pagkatapos na maalis ang mga tao mula sa pamilya Liu, sasalakayin nila ang pamilyaan. Dahil ba muntik nang ikasal ang 2 pamilya, kaya sabay silang haharapin. Ang isang Zaihuan ay labis na nanghinayang na ang kanyang mga bituka ay mabubulok. Anong klaseng kasalanan ang nagawa niya? Napakaraming problema ang pinagdaanan niya para pakasalan ang kanyang anak, pero nakatagpo pa rin siya ng ganoong bagay. Agad siyang sumigaw, lahat, huwag mo kaming tignan ng ganito. Hindi pa tayo magkamag-anak. Wala tayong kinalaman sa pamilya Liu.
Ngunit paanong ang grupong ito ng mga panauhin ay labis na nagmamalasakit? Binawi lang ng kabilang partido ang missile. Paano kung sumuway sila at gustong ilunsad muli? Kung gusto kong umalis ka, umalis ka. Bilasan mo. Sinisikap mo ba kaming patayin? Pumunta ka dyan. Mga 20 metro lang ang layo ng helicopter mula sa deck ng cruise ship. Isang malambot at matibay na hagdan ang ibinaba mula sa itaas, halatang naghihintay ang mag-ama na sumakay sa helicopter. Hindi alam ni An Zaihuan ang gagawin nang makita niya ang grupo ng mga tao na nanlilisik sa kanya. Tatanungin pa sana niya ang kanyang anak na si Angsen kung ano ang gagawin, nakita niyang hindi na siya pinansin ni Angsen at naglalakad na siya patungo sa hagdan ng lubad. Angsen, huwag kang pumunta. Mamamatay tayo kung pupunta tayo. Nagmamadaling hinayla ni An Zaihuan ang kamay ni Angsen at sinabing, Mahal kong ama, sa tingin mo ba magiging maayos tayo kung mananatili tayo dito? Tsaka paano mo malalaman na mamamatay tayo kung pupunta tayo dun? Baka kilala tayo ng kapitan at gusto tayong maabyutin. Tiningnan ni Angsen ang kanyang biolohikal na ama na may bahagyang panunuya. Noong nakaraan, nagrereklamo lang siya tungkol sa kanya. Ngunit mula nang pilit niyang inagaw siya sa Japan at pilitin siyang pakasalan si Liu Yun, sa wakas ay naunawaan na ni Angsen ang posisyon niya sa puso ng kanyang ama. Isang ama na ginamit ang kanyang anak na babae bilang isang bargaining chip at hindi isinasaalang-alang ang damdamin ng kanyang anak na babae. Bagaman hindi niya sapat ang pagkapuot sa kanya upang putulin ang relasyon sa pagitan ng mag-ama, ngunit malinaw naman, hindi siya karapat-dapat sa kanyang paggalang. Namutla at berde ang mukha ni An Zaihuan. Nang makita ang grupo ng mga bisita sa paligid niya na nagmamadaling igapos siya at sumakay sa helicopter, nasundan lang niya si Angsen sa mabibigat na hakbang para umakyat sa hagdan ng lubad. Sa ilalim ng nakakagaan na tingin ng grupo ng mga bisita, magkasunod na sumakay sa helicopter sina Angsen at An Zaihuan. Hindi nagtagal ang helicopter at direktang lumipad pabalik sa missile destroyer sa likod nito. Sa sandaling sumakay si An Zaihuan sa helicopter, naramdaman niyang iba ang kapaligiran sa naisip niya. Kung ang puting sundalong naka-camouflage uniform ang sumando sa kanila o ang sundalong nagpapilot ng helicopter, lahat sila ay nakangiti sa kanila at napaka-friendly. Hindi kaya magkakilala talaga sila na humahabol. Hindi maiwasang isipin ni An Zaihuan, ngunit hindi niya ito maisip. Sino kaya ang mabangis at magiging pirata pa? Kapitan Mokidon. Hindi niya talaga siya kilala. Gayunpaman, puno ng saya ang mukha ni Angsen. Bagamat alam niyang magiging napaka-espesyal ang kahangahangang kasal na binanggit ni Yang Cheng, hindi niya inaasahan na magiging isang dominanteng kasal ito. Nagdala pa sila ng nuclear warhead. Masyadong exaggerated ito. Habang lumilipad ang helicopter, huminto na ang destroyer sa dagat, malayo sa cruise ship, at nag-iisang nakaparada sa dagat. Nang lumapag ang helicopter sa helipad ng barkong Pandigma, may mga nakatayo na sa deck, naghihintay. Isang Zaihuan ang sumunod sa likod ni Angsen at bumaba ng helicopter na may pagkabahala sa puso. Pagkababa nila sa helicopter, nakita ni An Zaihuan ang kanyang anak na hindi mapakali, tulad ng isang masayang ibon, na mabilis na tumatakbo sa isang lalaki sa kanyang tapat. Ang kanyang buong katawan ay nasa mga bisig ng lalaki, at ang kanyang dalawang braso ay nakapulupot sa leeg ng lalaki. Talagang hinalikan niya ito ng mapusok sa harap ng lahat. Isang Zaihuan ang biglang nanlamig sa lugar, at wala siyang pakialam kung sino pa ang nasa paligid. Tinitigan niya ang kanyang anak na babae na nakikipaglandian sa isang lalaki sa publiko, at ang kanyang isip ay naging blanko. Medyo natigilan din si Yang Cheng. Magsasalita pa sana siya, nakita niya si Angsen, na nakasuot ng Amerikana at naka-high-bun pa rin ang buhok, kasama ang ihip ng mabangong hangin, na parang koala na yamakap sa kanyang mga bisig. Ang sentro ng grabidad ng kanyang katawan ay nakasabit sa kanyang katawan.
Ang malamig na mga labi at ang mainit na dila ay naging komportable at nasa sabik kay Yang Cheng habang sagana itong hinahalikan. Dumampi ang dalawang malalaking kamay niya sa puwete ni Angsen, at pinisil-pisil niya iyon na lalong nagpakilig sa dilag. Ramdam ni Yang Cheng ang labis na kaligayahan at magulong pagmamahal ni Angsen mula sa halik. Ito ay isang uri ng mayamang kapaligiran na puno ng pasasalamat at pagkalasing, na nagpasaya kay Yang Cheng. Baby, let's stop kissing here. Hindi tayo pwedeng mag-exercise sa deck. Hinawakan ni Yang Cheng ang puting mukha ni Angsen at nakangiting sinabi. Pulang-pula ang kaakit-akit na mukha ni Angsen. Masyado din siyang excited. Nang bumaba siya ng eroplano at nakita si Yang Cheng, parang siya lang ang tigre sa mundo. Hindi na siya masyadong nag-isip at nagmamadaling halikan si Yang Cheng. Sa sandaling ito, napagtanto ni Angsen na may ilang lalaki at babae na may iba't ibang anyo na nakatayo sa likod ni Yang Cheng. Nahihiya siyang humiwalay kay Yang Cheng at tumango sa mga taong iyon. Noon lang malinaw na nakita ni An Zaihuan kung sino ang kayakap ng kanyang anak. Ang lalaking iyon na nakasuot ng simpleng itim na jacket at light-colored na pantalon ay maituturing na karaniwan lang. Hindi ba't siya ang lalaking nag-overnight kay Angsen sa hotel at kalaunan ay inaresto at dinala sa police station? Nanginig ang puso ni An Zaihuan. Noong araw na iyon, akala niya ay isa lamang itong ordinaryong mayabang na binata, ngunit ngayon ay tila hindi ito nangyari. Hindi kaya lahat ng nangyari ngayon ay orkestra niya. Sa kasino siya. Hinawakan ng kalahating yakap ni Yang Cheng ang malambot na baywang ni Angsen at tumalikod para ipakilala ang mga tao sa paligid niya kay Angsen. Gayunpaman, nagsalita siya sa Ingles. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay nagmula sa iba't ibang panig ng mundo. Bilang isang international flight attendant, natural na alam ni Angsen ang maraming wikang banyaga. Ang pulang maltong ito ay tinatawag na Sauron. Pwede mo siyang tawaging red hair. Walang ekspresyon ang pulang buhok na si Sauron, ngunit same time siyang tumango kay Angsen. Para sa malabakal na lalaking ito, ang pagyuko ng kanyang leeg ay ang pinakamalaking paggalang. Ang kalbong mataba na ito ay Makidon. Ang barkong ito ay ninakaw ng kanyang mga nasasakupan, at kailangan nating ibalik ito mamaya, sabi ni Yang Chen habang nakaturo kay Makidon na nakangisi. Si Makidon, na may tabako sa kanyang bibig, ay mukhang hindi nasisiyahan nang marinig niya ito. Ibinaba niya ang tabako at sinabing, Ming, nako, Yang, sa tingin ko mas mabuti kung sabihin mong Hiram. Masyadong maliit ang hatikiz. Ayaw namin ng junk-like destroyer kahit ibigay mo sa amin. Pansamantala lang namin itong ginagamit. Anyway, walang sinabi ang self-defense forces laban dito. Hindi nila nalaman, dagdag ni Sauron. Hindi sila pinansin ni Yang Cheng at nagpatuloy sa pagturo sa isang matangkad, blonde, at gwapong puting lalaki. May nakasabit sa kanyang hikaw ang lalaki na parang gintong barya na bagay. Ito ay medyo kakaiba. Edward ang tawag sa lalaking ito. Siya yung tipong laging naghahanap ng gulo. Napakakuripot din niya. Lumipad siya dito from England para lang mag-freeload. You can completely ignore him, sabi ni Yang Cheng. Walang pakialam si Edward. Ngumiti siya ng napaka-gentleman at sinabing, Miss Angsen, wala akong regalo sa'yo simula noong una tayong nagkita. Siguradong bibigyan kita ng regalo sa susunod. Matapos marinig ang sinabi ni Edward, si Jane, na hindi pa nagpapakilala, ay inilibot ang paningin sa kanya. Pinsan Edward, 7 taon ka nang may utang na regalo sa akin sa kaarawan. Dahil hindi mo kayang bigyan ako ng regalo, huwag mong laging sabihin na may gusto kang ibigay sa akin. Pagkatapos noon, hindi pinansin ni Jane ang awkward expression ni Edward at ngumiti kay Angsen. This is the first time we've met. You can call me Jane. Nakangiting bati ni Angsen sa kanilang apat. Sa wakas, sinulyapan pa niya si Jane. Casual ang suot nitong batang babaeng western, ngunit hindi nito maitago ang kanyang matikas na ugali. Sa partikular,
ang kanyang magandang asol na malahiyas na mata ay nagpahayag ng karunungan. Talagang hindi siya isang ordinaryong karakter. Malinaw, sa mata ng mga kababaihan, si Jane ay isang kaakit-akit na kagandahan na nagseselos sa mga tao. Ano ang relasyon niya kay Yang Cheng? Pagkatapos ng maikling pag-uusap, hiniling ni Yang Cheng kay Maki-don na maglayag sa hatikes patungo sa isang daungan. Bumaba ang grupo ng mga tao sa barko, at ipapadala ng mga subordinate ni Maki-don ang maninira pabalik sa Self-Defense Forces. Nang makita niyang nakataas ang watawat ng Hapon sa Hatikes missile destroyer, ibinuka ni Angsan ang kanyang bibig. Hindi siya makapaniwala na ito ay talagang barkong pandigman na ninakaw mula sa Japanese Self-Defense Forces. Hindi umimik si An Zaihuan dahil malabo niyang nararamdaman na ang mga tao sa paligid ni Yang Cheng ay pawang mayabang at tiwala sa parehong oras. Gayunpaman, ang grupong ito ng mga tao ay may pakiramdam ng pagpapasakop kay Yang Cheng mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso, na naging dahilan upang lalong hindi maintindihan ni An Zaihuan si Yang Cheng. Si Angsan naman ay hindi masyadong nag-iisip. Bagamat unti-unti niyang naiintindihan na ang background ni Yang Cheng ay hindi maarak, siya ay napakamaalalahanin at hindi nagtanong ng anuman. Malinaw, alam niya na si Yang Cheng ay hindi handang magpaliwanag ng labis. Kailangan lang niyang malaman na ang lalaking katabi niya ang mahal niya. Bilang isang banal na lupain para sa paglilibang at bakasyon, ang Hokkaido ay mas kaakit-akit sa taglamig. Ang luntiang kagubatan ay natatakpan ng puting nyebe, at sa paanan ng bundok ay isang maliit na bayan na may simpleng istilong Hapones. May naisip si Yang Cheng at tinanong si Edward, "Edward, hindi sumama si Ron?" Ngumiti si Edward at sinabing, matanda na daw si Ron at masyadong malamig ang Hokkaido. Mas gusto niyang magtago sa Mediterranean Sea at magpainit sa araw. Hiniling niya sa akin na ihatid ang kanyang paghingi ng tawad sa iyo. At kasabay nito, sana ay makilala mo siya bago siya pumunta sa langit upang makilala ang Panginoon, at bawiin ang mga bagay na iniwan mo sa kanya. Walang magawang sinabi ni Yang Cheng, tamad pa rin siya. Hindi naman. At least naayos na ni Ron na kumain ka, uminom, at maglaro sa Hokkaido, sabi ni Edward. Speaking of which, nagugutom na talaga ako. Saan tayo pupunta? Tanong ni Maki-don. Pagkababa ng grupo ay sinundan nila si Edward sa maliit na bayan sa tabi ng dagat, ngunit hindi nila alam kung saan sila tutuloy. Bumili ako ng resort dito. It has the purest Japanese Hokkaido leisure facilities and food. I'll entertain everyone this time. Napatingin si Jane kay Edward na hindi makapaniwala. Pinsan, magkano ang kinuha mo kay Ron? Mukhang nahiya si Edward at umubo ng ilang beses. Jane, ang aking kagalang-galang na kapatid, hindi mo ba ako mailigtas ng ilang mukha? Kanina mo pa sinabi, for the sake of money, wala akong pakialam sa mukha o kung ano paman. Ngumiti ng mapaglaro si Jane. Awkward na ngumiti si Edward pero hindi naman ito tumanggi. Habang pinakikinggan ni Angsan ang tawanan ng mga tao, mas nakahinga siya ng maluwag. Ang grupong ito ng mga tao ay malinaw na may malakas na background, ngunit sa kanyang mga mata, sila ay higit na kaibig-ibig kaysa sa maraming maliliit na karakter. Sa wakas ay naunawaan ni Angsan kung bakit palaging walang pakialam si Yang Cheng. Kahit na ang mga tao sa paligid niya ay maaaring magnakaw ng mga barkong pandigman ng Japanese Self-Defense Forces sa kalooban, lalo na si Yang Cheng mismo. Nakatayo sa ganoong kataas na posisyon, ang mga usapin ng Liu family at ng An family ay talagang magulo. Sila ay hindi gaanong mahalaga at hindi karapat-dapat na banggitin. Nang maisip niya kung paano niya nakilala ang ganoong tao sa isang bar. At kung paano sila nagyakapan pagkatapos ng 3 beses na pagkikita, biglang naramdaman ni Angsan na umiiral pa rin ang kapalaran. Yang Cheng, kumusta na ang 2 tao mula sa Liu family? Curious na tanong ni Angsan. Mahiwagang ngumiti si Yang Cheng. Sila.
dapat ay napakakapana-panabik. Sa matataas na dagat, ito ay walang hangganan at walang hangganang tubig dagat. Isang maliit na lifeboat ang lumulutang sa dagat. Dalawang lalaki, isang matanda at isang bata, ang nakaupo sa bangka. Sila ay si Liu Kangbay, na itinapon, at si Liu Yun, na nakahubad at nakatapis lamang ng manipis na tuwalya, ay itinapon lamang sa lifeboat. Noong una, nang itapon si Liu Kangbay sa gitna ng dagat, humihingi siya ng tulong ng matagal. Pagkatapos, sa wakas ay lumitaw ang isang maliit na yate. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga tao mula sa Yamaguchi Gumi ang nag-escort kay Liu Yun. Gusto pa ring sumigaw ni Liu Kangbay para humingi ng tulong, ngunit nakita niya ang kanyang anak, na ganap ng lanta, na inihagis sa lifeboat ng mga tao mula sa Yamaguchi Gumi. Hindi lamang iyon, ang mga tao mula sa Yamaguchi Gumi ay lubusang hindi pinansin ang sigaw ni Liu Kangbay para sa tulong. Naglabas sila ng ilang malalaking plastic na bar aisles mula sa yate, binuksan ang mga bar aisles, at inihagis ang mga ito sa palibot ng lifeboat. Nagulat si Liu Kangbay nang makita ang iskarlata na likidong umaagos mula sa mga bar aisles, at unti-unting kumakalat sa tubig dagat. Pagkatapos, ang mga tao mula sa Yamaguchi Gumi ay umalis na may malaking ngiti. Hindi naintindihan ni Liu Kangbay kung ano ang nangyayari. Sumunod siya sa harap ni Liu Yun at binaliktad siya para tingnan. Ang mga mata ni Liu Yun ay malalim na lumubog, ang kanyang mukha ay mapatla, at ang kanyang buong katawan ay puno ng mga marka ng paghagupit. Ang mas nakakadiri ay ang bagay sa ibaba ni Liu Yun ay hindi na nakikilala. Naalala ni Liu Kangbay ang eksena ni Liu Yun na pinaglalaroan ng matabang Japanese na babae sa yate. Alam niya na tiyak na pinahirapan si Liu Yun hanggang sa ganap na siyang may kapansanan. Napakahina ng katawan ni Liu Yun. Nang magkamalay siya, tumawag siya, "Tatay." Tapos, hindi na siya nakapagsalita. Nang makita ni Liu Kangbay ang kanyang anak, na labis na ipinagmamalaki sa kanyang sarili, ay biglang nasa ganoong kalagayan, nakaramdam siya ng puot at kalungkutan. Gayunpaman, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang pinakaikinainis niya ay hindi niya alam kung sino ang nasaktan niya. Kaya naman, itinulak ni Liu Kangbay ang sisi kay Liu Yun at pinagalitan, "Ikaw na hindi matapat na anak, kasalanan mo ang lahat kung wala kang nagawang mabuti." Pagkatapos na masaktan ang isang makapangyarihang tao, paano tayo babalik? Walang pagkain o tubig sa bangkang ito. Mamamatay ba tayo sa gutom o mamatay sa lamig? Inilibot ni Liu Yun ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya makapagsalita. Sa sandaling ito, ang ilang tatsulok na palikpik ay biglang lumitaw sa ibabaw ng dagat, at ang tubig dagat ay naging lubhang magulong. Natigilan si Liu Kangbay noong una, pagkatapos ay namutla siya sa takot. Hindi ba mga peteng ito? Nang maisip niya ang sinabi ni Kapitan Makidan sa bangka, madalas na lumitaw dito ang mga tigre shark. Tama iyan. Halatang puno ng sariwang dugo ang mga bar aisles ng tubig na itinapon ng mga taong iyon kanina. Sinadya nilang gumamit ng sariwang dugo para akitin ang mga tigre shark dito. Matapos matuklasan ng isang grupo ng tigre shark ang maliit na lifeboat, agad silang nagsimulang umikot sa paligid nito. Malinaw na interesado sila sa sariwang dugo sa lifeboat. Si Liu Kangbay ay nanginginig sa takot, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa sandaling ito, ang ilan sa mga tigre shark sa wakas ay hindi na makapaghintay. Ginamit nila ang kanilang mga ulo at buntot para sampilan ang lifeboat. Malakas na yumanig ang lifeboat. Namutla ang mukha ni Liu Kangbay. Nang marinig ang tunog ng mga alon na dulot ng tigre shark, pakiramdam niya ay umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Nang makita na ang lifeboat ay malapit ng tumaob, isang bakas ng kabangisan ang bumungad sa mga mata ni Liu Kangbay. Sumunod siya kay Liu Yun, na nakahandusay sa lupa, at binuhat siya pataas. Pagkatapos, malamig niyang sinabi,
Anak, para mabuhay ang iyong ama, dapat mong isakripisyo ang iyong sarili. Pinalaki kita ng mahigit 20 taon. Dahil ganito ka na, ang pamumuhay ay isa ring uri ng pagpapahirap. Huwag kang mag-alala, kapag nahanap ko na ang mga kalaban ko sa hinaharap, maghihiganti ako para sa iyo. Pagkatapos niyang magsalita, determinadong itinulak ni Liu Kangbay si Liu Yun palabas ng lifeboat at papunta sa dagat. Sa wakas ay tumigil ang tingin ni Liu Yun sa nakakatakot na mukha ng kanyang ama. Ang nakakasakit sa puso at malalim na puot sa kanyang mukha ay nagpang-inig kay Liu Kangbay. Sa lalong madaling panahon, si Liu Yun, na nahulog sa tubig, ay naging target ng mga tigre shark. Nagsimula silang magkagatan sa isa't isa. Ang matatalas na mapuputing ngipin ng mga tigre na peteng ay bamuka ang kanilang mga dagwang bibig. Si Liu Yun, na walang lakas na lumaban, ay agad na kinagat sa kanyang ulo. Nang makitang nawala ang kanyang anak ng ganoon, wala nang panahon si Liu Kangbay para malungkot, magsisi, o malungkot. Ang kanyang mga iniisip ay pumasok sa isang estado ng kabaliwan. Napatikip ng ngipin si Liu Kangbay. Alam niya na ang pamamaraang ito ay maaari lamang makaakit ng pansin ng mga tigre shark. Kailangan pa niyang umalis sa madugong lugar na ito sa lalong madaling panahon. Kaya naman, dinampot niya ang mga sagwan sa lifeboat at nagsimulang sumagwan ng buong lakas. Gayunpaman, minamaliit ni Liu Kangbay ang bilang ng mga tigre na peteng at ang bilis kung saan sila kumain ng tao. Ang mga latak ng buto ni Liu Yun ay ganap na nilamon ng wala pang 10 segundo. Mas dumami pa ang dugong dumaloy sa karagatan, na naging dahilan upang mas lalong napahamak ang mga wild cell ng tiger sharks. Isang grupo ng tiger sharks ang muling sumugod patungo sa mga lifeboat na may dugong mga mata. Ang lakas ng tigre shark ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng isang maliit na lifeboat. Pagkatapos ng ilang pag-atake, sa wakas ay tumaob ang lifeboat. Hindi. Isang ungol lang ang pinakawalan ni Liu Kangbay, pagkatapos ay hindi na siya nakagawa ng ibang ingay. Nanambalik ang katahimikan ng dagat, naiwan lamang ang isang baligtad na lifeboat na lumulutang sa dagat.